Okay. So, kung sasagutin natin time problem sa dynamics of liquid bodies under rectilinear motion, no? So, a stone is thrown vertically upward from a point on a bridge located 40 meters above the water. So, let's say ito yung water natin, no? Ayan, water natin. Okay, drawing muna natin, no? Ito yung bridge, 40 meters daw. Ito yung ating stone, no? Okay? Next one sabi, thrown vertically upward. So, let's say ito yung ating ganyan, no? Katravel yan na pag ganyan, something like that. Tama, nabagsak siya dito eventually. Knowing that the ball strikes the water for seconds. So let's say we have here A, point A. Ito yung maximum height niya na B, point B. Then ito yung C. Sabihin yung binigay na time is from A to C na 4 seconds. Okay? Kasi knowing that it strikes the water after 4 seconds, eh, diba? Determine A, the speed with which the stone was thrown upward. Ibig sabihin yan, yung hinana sa part A is yung initial velocity niya. So ito yung ating initial velocity. Then sa letter B naman, the speed with which the stone strikes the water. Sabihin, yung final speed naman niya dito. So, initial, then final. Ayun yung ating hinahanap. Now, ang unang mga step na gagawin dito, no? Kapag solve ka ng mga ganitong problem, mag-set ka muna ng reference point. Usually, ang pinaka-maganda is kung nasaan yung object natin. But in this case, yung stone, dito siya. So, yan ang gawin mong reference, no? Bakit? Kasi nga, sa ating equation ng kinematic, ano bang magamit natin dito kinematic equation? Di ba? Pwede natin magamit yung S is equal to S sub O plus 1 half AT squared plus V initial T. Wherein yung S and S sub O, yan yung position natin. Kapag nag-reference ka dun sa mismong location ng object, ibig sabihin, yung initial position mo, S sub O, initial to, di ba? Yung S yung final position. Zero na yan kasi nga, nandyan initially yung object. Eh. Zero naman yung ano niyan dyan, eh, di ba? Distance travel. Okay, kaya yun yung kagandahan. Pero yun nga, sabi ko nga, pwede naman dito sa baba. Let's say dito ka mag-reference. Pwede rin naman. Same lang naman yan, no? Pero yun nga, ang mas maganda kasi kung nasaan yung mismong object, no? Okay. Now, ano yung S natin dito? Ibig sabihin ito, final position. From here, sa point A, nahagis mo siya upward, bumabasa sa point C, ito na yung final position mo, di ba? Tama? So, dito yung initial mo, ito yung final position mo. Nasa baba na siya ng reference mo. So, ibig sabihin, yung final position mo ay negative 40 kasi 40 yung height natin. Pero since nasa baba siya, so negative, no? Okay? It's equal to 0 na to, tama? Plus 1 half. Ano yung acceleration due to gravity natin? Negative 9.81 t squared plus, actually, binigay na yung 4. Di ba? Yung t natin, palitan na natin yan ng 4 seconds. So, 4 squared to. Plus, v initial ay yung hinahanap sa part A, then times t na 4. Okay? So, ito, pwede na natin itong ayan. So, pwede natin itong mga solve, no? Type lang natin yan sa calculus, no? So, we have here negative 40 and is equal to 0 plus 1 half and negative 9.81 and times 4 squared plus 4x. Okay? Yan siya. Na-shift. So, shift calc na 9.80, 9.62. Okay. So, yan yung ating nakakuha. Ayan. So, 9.62, right? So, we have here V sub O is equal to 9.62 meter per second. Ito na yung ating sagot sa ating part A, no? Ganun lang siya, no? Part A. Yan lang. Dapat dito, tandaan mo lang yung kinematic equation, no? Kaya lang, yun, applicable siya for constant acceleration lang. Eh dito, constant naman yung acceleration natin, di ba? Yung acceleration due to gravity. So, pwede natin siya gamitin. Pero pag hindi na siya constant, hindi na pwede ito, no? Hmm. Magde-derive ka na doon. Okay. So, now, paano naman yung part B? Okay, ito naman yung velocity niya pag nasa point C na siya, no? Kasi ito yung initial velocity niya, eh. Ay 9.62. Kung nagis mo siya ng with 9.62, ano na yung final velocity niya sa C? Simply use yung ating other kinematic equation na ano pa pwede natin gamitin. Kaya natin masolve yung B. Kaya meron tayong V squared is equal to V initial squared plus 2A S minus S sub O. Tama? So now, substitute lang natin. V squared, yung V yung hinahanap. Right? Nakuha natin yung V initial, 9.62 squared plus 2 times A acceleration due to gravity, 9.81. Then, again, anong S natin? Okay. Ang kino-consider natin motion dito is from A to C, right? A to C. Yung S natin, final position mo, ito yung reference mo, nasa baba siya, no? Which is negative 40. Para kaya lang naman ng negative 40.
Then, again, yung initial position mo, 0. Kasi doon ka na mismo nag-reference kung nasaan yung ating stone. Okay, now, paano makuha mo yung V? Square root mo lang yan, di ba? Okay, just get the square root lang nito, no? So, wow. So, basically, di ba? Ano naman yan, tatype lang natin yung sa calculus. 9.62 squared. 9.62 squared plus 2 times 9.81. Tatype natin sa calculus times 40. And so, that is 29.62. Okay, so ayun na yung ating. And so, 29.62, no? Ayun na yan. So, we have a 29.62 meter per second. Ito natin yung sagot, no? So, ganun siya, no? Okay? So, again, pinaka-important lang dito is yung reference point mo, no? Okay, kasi doon, sa reference point, magbabago kasi yung sign ng S and S initial dito. Kasi let's say dito yung reference mo, tama? Let's say dito, binago natin itong reference. Yung reference natin. So, ano na yung S in, ano na yung magiging S mo? Zero na. Bakit? Kasi nga, from A to C, zero na yung final position mo kasi doon ka nag-reference. Ano naman yung initial mo? 40, right? Kasi nandito siya. Kasi above siya ng reference mo na 40. So, mapapansin mo, kung ganun yung case, di ba? 0 is equal to 40. Parehas lang dito. Kasi pag nilipat mo to sa kabila, di ba? Negative 40 lang rin siya. Kaya ganun siya, no? Kaya kasi mo, same lang yung makuha mo, no? Kahit saan ka mag-reference, no? So, ikaw na yung bahala doon. Basta yun lang yung first step mo. Ano, set ka ng reference point, then apply mo yung kinematic equation for constant acceleration. So, yun lang, no? Thanks.